presence ng Panginoon. Don't be shy to lift up those hands. Don't be afraid to worship God before His presence. Amen. Oh, yes. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. There is no other name, no other name. Oh, let's praise the name of God. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, the name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I
dakilang biyaya. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinapala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Oh, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, ikaw ay tapat. Woo! Oh, minsan pa, church, ating kawisan natin, Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Say what? Hey, hey! Hey, hey! Yeah! Oh, hallelujah! Oh, praise to God. Lord, maraming salamat sa buhay, Panginoon. Sa buhay mo, Panginoon. Sa buhay mo na inalay mo, Panginoon, para sa aming Panginoon. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero dahil sa iyo, Panginoon, naramdaman at natanggap namin ang kaligtasan, ang pagmamahal, ang grasya ng aming Panginoon. Oh, yes, Lord. And we will just worship you with all of our mind, with all of our heart, with all of our strength. Ang buhay mo ay pinag
ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa kitara-pakitas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa kitara-pakitas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Oh, papurihin ka namin, Panginoon, magmula ngayon, bukas at magpakailanman, Panginoon. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong dilim at sasampaling ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong dilim na masumpungan ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong dilim at sasampaling sa dakong lilim. Mananatili sa iyong dilim na masumpungan sa dakong Panginoon, ikaw ay aming pinupuri ng buong puso. Panginoon, ang pangalan mo ay ang kataas-taasang pangalan, Panginoon, na walang sino man, Panginoon, na makakabantay, Panginoon. Walang sino man, Panginoon. No one can match your glory. No one can match your honor, Panginoon. No name is above your name, Panginoon. And Lord, mananatiling pipiliin namin manatili sa
Panginoon, ng aming buong buhay, Panginoon. And inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang papuri ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ay aming napaligaya, Panginoon. May we have put a smile on your face through our worship to you, Panginoon. And Lord, you deserve to be honored. You deserve to be praised. You deserve to be glorified, Panginoon. You deserve all the glory, all the thanksgiving, all the honor, all the praises, all the glory, all the good, all the perfect things, Panginoon, belong to you and only you. Because you are God. You are God that we serve. You are God that we worship, Panginoon. Oh, we worship you, Lord. We magnify your name. We will never stop seeking your presence. Church, let's praise God with all of your heart. Papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo na mag-iaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Oh yes, Lord, pinupuri ka namin ang buong puso, ng buong kabalangan namin. Oh yes, Lord, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Oh, hallelujah, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the praises and adoration, Panginoon. We will never stop worshiping the highest thing. We will never stop seeking your presence, Panginoon. Lord, to yours be the glory. To yours be the honor. To yours be the highest praise, Panginoon. This we pray, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, the best clap for the Lord. Amen. Ayan, makipagkamay muna tayo sa ating 10 katabi. Sabihin mo, pinagpala ka ni Lord. Ayan, sa 10 yan ha. The Lord bless you. Sabihin mo, the Lord bless you. Amen. Hallelujah. Lahat po ng pinagpala ni Lord, magsabi ng amen. At magsabi rin ng ako yon. Amen. Hallelujah. It's March 1, ano? Ang bilis ng araw. And today we remember Daddy Frank, ano? So 5 years na, ano? Si Daddy Frank na nasa piling ng ating Panginoon. Ang bilis ng panahon. It's 5 years. Ngayong araw po yun, March 1. Actually, sa March 4 din, ay 8 years na rin si mama ko sa langit. Okay, but yung buhay nila ay naging blessing po sa atin at sa house of prayer. Amen? Kaya we remember them. Ayan, so ngayong umaga po, ano, sa unang araw ng March, ang putang lawa. Grabe yung init. Ayan, so mainit yung blessing ng Lord sa atin ngayong taon na ito. Hallelujah. So sa unang araw ng March, atin pong pag-usapan yung blessing na lagi nating naririnig. Amen? Sabihin nyo nga, blessing! Ayan, pag sinabing blessing, marami ang nakasmile. Di ba? Kasi parang napaka-positive nitong word na to na kapag narinig mo, oy, ano yan? Blessing! Awat sirin. Di ba? Ganon, awat. Okay, so naririnig natin lagi to. Prayer natin, di ba? Part ito ng prayer natin. Benediction natin ito lagi kapag tayo ay nag-e-end sa prayer. Pero ano nga ba? Itong verses na ito, na dinideclare natin. Actually, na-speak ko na ito sa mga ilang life group pa lang naman. Pero mag-dig deeper tayo sa talagang nais iparating ng Panginoon sa atin at maunawaan natin yung nire-receive nating blessings galing sa ating Panginoon. Ayan, Numbers chapter 6, verses 22 hanggang 27. Paki-flash sa screen natin. Sabi ng Bible, the Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you.
The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites, and I will, what? And I will bless them. Isa pang slide. Ito ay priestly blessing. Ano? Ito ay binigay ng Panginoon sa high priest. Si Moses, lalo si Aaron, kapatid niya po yun, ano? They belong to the priestly family. Ang ibig sabihin noon, pag sinabing priestly family, sila ang nangangalaga ng templo. Sa ating panahon, pag sinabing mga priest, yan po yung mga pastors natin. Sila yung inassign ng Panginoon na alagaan ang tahanan ng Diyos. At ang Panginoon nung Old Testament, hindi siya nangungusap directly sa mga tao, sa mga Israelites. Dumadaan lagi yan sa tinatawag na mga priest. Ano? Pag mayroong priest or prophet, dalawa yan. Pag may naisabihin ng Diyos sa kanyang mga tao, dadaan sa propeta. Ano? Kaya yung propeta, napakahirap ng trabaho niya. Kasi kapag sinabi ng Diyos, sabihin mo kay haring ganito, lulupigin kayo, masasawi kayo, mamamatay kayo. Walang filter yon. Hindi pwedeng bawasan o dagdagan ng propeta yung sinabi ng Diyos. Kaya kahit masakit, kaya kahit na parang threat sa buhay ng propeta, sasabihin niya yon. Ano? From God, prophet, to people. Pero yung priest naman baliktad. Ano? Mula sa tao, sasabihin sa priest yung request, and then sasabihin ng priest sa Lord. Pero this time, nagbigay ng instruction si Lord kay Moses. Siya yung leader ng 2 milyong Israel na galing yan sa Egypt. At sila ngayon ay nasa wilderness, nasa ilang. Wala pa sila sa promised land, ha? Itong moment na ito, wala pa sila doon sa lupang pangako. Wala pa sila sa promised land. At si Lord, ang sabi niya kay Moses, Moses, sabihin mo sa mga Israelites, ay sabihin mo kay Aaron, ganito i-bless ang aking mga tao. It is the shortest prayer. Maiksing panalangin ito na sinasabi ng mga Hudyo. Sinasabi ng mga rabay, and we Christians, di ba? Sinasabi natin yan for 3,400 years. Grabe, ano? Ganun na katagal itong prayer na ito, 3,400 years na panalangin. And itong pakihihinaan po yung aking nag-e-echo. Yung mga mugs nila, yung mga pottery nila, yung mga personal na gamit nila, may ganitong mga sulat. Ibig sabihin, kung saan sila, nakikita nila yon. Ganon katindi itong prayer na ito, na pati pag sila, siyempre wala namang kape noon, pero di ba tayo pag nagkakape tayo, araw-araw yung mug natin, kabisado na natin eh. So every day, pag nakikita nila yung mug nila, yung mga painting nila, yung mga pottery nila, may mga sulat na ganito. Yung the Lord bless you, the Lord keep you. Nandun yon. And may mga nahukay silang mga ganon, dated way back 3,000 years ago. Ganon na siya ka-ancient. Tingnan nyo yung katabi nyo. Fresh, di ba? Hindi naman mukhang 1,000 years old ang katabi ninyo. Di ba? So, ganon na ito kaluma, itong prayer na ito, and it is so powerful. Mayroong kapangyarihan dahil itong prayer na ito, hindi ito galing kay Moses. Hindi ito galing kay Aaron. Itong prayer na ito, actually, ay prayer ni Lord. It is a declared covenant, a declared blessing to His people. Imagine, it is God who prayed this prayer. It is God who declared this blessing. Ulitin ko, declared. May di sa dulo. Ginanap na ng Panginoon. Ginawa na ng Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang nag-declare. Pag dineclare niya, mangyayari. Amen? Makapangyarihan ang ating Diyos. Isa pa po, anong sabi niya? The Lord bless you and keep you. Yung pangalan ni God, yung Lord dyan, sa Hebrew ay YHWH.
Yung mga nag-translate kasi ng Bible, nilagyan nila ng A at saka ng E, kaya naging Yahweh. Pero yung original niyan, ang tawag natin tetragrammaton or the four-letter word, YHWH. Mahirap siyang i-pronounce. Pero sa Hebrew, it's Eye, Asher, Eye. I am that I am. Yun yung ibig sabihin ng Yahweh. It is the personal name of God. Yung Yahweh, hindi lang siya personal name ni Lord. It is the covenant. Covenant. Tipan. Pag sinabing tipan, agreement. Nakipagsundo. Ito ay pangalan ng Diyos kapag siya ay nakikipagsundo. Para itong pirma na kapag pinirmahan ng isang bagay, Israel, magbanda, may pirma. May authority yon. May power yon. Yung word, yung name na Lord, it is the covenant. Pag sinabing covenant, tipan. And we all know that God is a covenant-keeping God. Ang ibig sabihin nun, tuto pa rin ng Diyos yung kanyang mga pangako. Nilagay niya na yung kanyang pangalan. Di ba napakahalaga ng pangalan? Di ba minsan, pag inutusan tayo, may trabaho. Ay, anak ko, manalo mo kay trabaho. O, di man ay, laka di man. Walay kabat ko di man. Ibagam labat sungaran ko. Di ba yung mga ganon? Di ba pag may mga backer, okay naman yung backer, pero meron akong kakilala, sabi niya, ayaw ko magpa-backer. Grabe, Pumasok siya sa isang agency, doon nagtatrabaho yung kanyang tatay, hindi nagpa-backer. Para kasing insult sa kanyang talino. Bakit siya magpa-backer? Grabe, Pero I believe tayo, di ba? Okay lang na may backer. Alam ko, very competent kayo, matalino kayo. Pero di ba minsan, sige punta ka doon. Kilala ko yung head dyan. Sabihin mo lang ang aking pangalan. At kapag narinig natin yun, di ba? Kapag narinig mo, tumataas yung confidence mo. Ay, kabatoy tatay ko. Ay, kabatoy uncle ko. Sigurado, ma-hire ako. Sigurado, may favor ako dito. Imagine ito, ganito to. Na si Lord mismo yung backer natin. Na si Lord mismo, inilagay niya yung pangalan niya na kapag sinalita natin ito, kapag dineclare ito sa mga tao, sa congregation, sa family, sa church, sa buhay mo, para mong sinasabi, Lord, ikaw ang nagsabi nito. At ito ay mayroong kapangyarihan. At ito ay mangyayari. At ito ay magaganap. It is the covenant name of God. At si Lord, hindi siya malayong Diyos. Si Lord siya ang gumawa ng langit at lupa na walang mahirap at walang imposible sa Kanya. Nandun yung Kanyang pangalan. Sinabi niya kaagad, the Lord what? The Lord bless you. It speaks of provision. Yung salitang bless, galing yan sa Hebrew word na barak. Barak, hindi si Barack Obama, Barak. At ang picture ng barak is tuhod. Sa Hebrew kasi, hindi per word, pictionary ang tawag nila. Picture lang. At yung word na barak, ang kanyang katumbas ay tuhod. Ano bang ginagamit sa tuhod? Isipa. Anong gamit ng tuhod? Lumuluhod. Nagpipray. Diba? Nagpipray. Ang ibig sabihin ng word na barak is to bend down. To bend down. To humble. To kneel down. Para lumuhod. Sabi niya, the Lord bless you. Yung Diyos na tumutupad ng kanyang pangako, luluhod. Nakuha ninyo? Hindi tayo ang luluhod sa blessing. Hindi ikaw ang luluhod para makuha mo yung blessing na yon. Ang Diyos na sa kalangitan, bababa siya at siya mismo ang luluhod at mag-aabot ng blessing mo. Yun ang ibig sabihin noon. Di ba merong mga tao, mga Japanese, pag meron silang iaabot, anong gagawin nila? Pag gagawin sila? Di ba? Pag tayo kasi niya, naikwartam. Naibalon mo. Di ba hindi ba ganon? Pero yung mga ibang tao, di ba, may mga lahi, di ba, na kapag merong iaabot sa'yo, ibibigay sa'yo, talagang gagayan sila. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin ng salitang, the Lord bless you.
Si Lord mismo ang magbibigay ng blessing. Si Lord mismo ang magbe-bend down, maghahumble, at sasabihin niya, kapag sinabi niyo ito, si Lord ibibigay yung blessing niyo. Nagigets niyo ba yung ibig kong sabihin, mga kapatid? Amen? Hindi ikaw ang magmamakaawa. Kasi marami sa atin, di ba? Sige na, mag-pray ka na, magmakaawa ka kay Lord. Kung minsan nga, yung fasting, ginagawa natin para ibigay lang ng Lord yung prayer natin . Pero itong declaration na ito, hindi tayo ang magmamakaawa kay Lord. Hindi tayo ang luluhod, kundi si Lord mismo bababa at i-release niya yung blessing sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Pag sinabing the Lord bless you, hindi lang ito wish. Ito ay declaration, mangyayari. Ito ay divine favor. Ito ay abundance. Ikaw ay sasagana. Yung blessing ng Lord, Anong sabi ng Proverbs? The blessing of the Lord makes a person rich. Payayamanin, pasasaganain ng Diyos yung buhay natin. At yung blessing na yan, bibless ng Lord yung trabaho mo, yung pamilya mo, lahat ng bagay na mayroon ka sa buhay mo. Yung paglabas mo ng bahay, ibibless ka. Pagpasok mo ng bahay, bless ka. Punta ka ng Manila, bless ka. Pupunta ka ng probinsya, bless ka. Basahin niyo yung Deuteronomy chapter 28. Lahat ng gagawin mo ay magiging blessing. Bakit? Si Lord ang magbibigay. Hindi lang material blessing, kasama ang emotional, mental, spiritual, lahat ng aspeto ng buhay mo, ibibigay at pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Hindi tao ang magbibless sa'yo, kundi si Lord mismo. And the Lord bless you and keep you. Hindi lang blessing, kundi mayroon pang protection. Yung salitang keep, ibig sabihin to guard, to watch over. Pinagpala ka ng Diyos at hindi ka niya pinagpala. Iingatan ka pa ng Panginoon. Iingatan pa ng Lord yung lahat ng blessings na mayroon ka. Imagine that. Imagine, yung Diyos na makapangyarihan, pinagpala ka na nga niya at sinasabi niya, huwag mong galawin ito. Sa anak ko ito. Alam niyo ba yung hedge of protection? Sino ito mayroong bahay? Di ba noong unang panahon, yung mga bahay may mga bakod? Di ba? Kasi ngayon, medyo parang tabi-tabi na, Pero maraming bahay pa rin, may mga bakod. Noon nga, kahit yung bakod mo lang kahoy, hindi pwedeng pumasok yung kung sino Tama? Ganon din sa Panginoon. Hindi lang niya ipoprovide yung pangangailangan natin, ipoprotect pa niya yung blessing na ibinigay niya sa'yo. The Lord will guard you, protect you from harm. Iingatan ng Diyos ang buhay mo. Hindi lang yung buhay mo, yung bulsa mo, iingatan din ng Panginoon. Yung puso mo, iingatan din ng Panginoon. Alam nyo, yung mga unanswered prayers, protection ng Lord sa iyo yon. Yung mga closed doors, protection ng Lord sa atin yon. Yung mga pag-aalis, Lord, bakit naman yung best friend ko biglang naglaho, biglang nawala? Lord, bakit naman itong taong ito, ginose ako? Diba? Alam niyo ba yung ghost? Ano ba yung ghost? Di ko alam Ginose, iniwan. Tama, iniwan. Kasi marami ngayon, dilulu. Di ba? Delusional. Di ba? Masyadong grabe, in love. Bakit ako iniwan? Bakit ako parang left behind? Yung iba naman ay, Lord, bakit mo siya inalis sa akin? Nagtatanong tayo kay Lord. Alam nyo, iniingatan ka lang ni Lord sa maling tao, sa maling trabaho, sa maling direksyon. Iniingatan ka ni Lord na masaktan lalo. Diba? Kaya ang Panginoon, hindi ka lang niya pagpapalain. Iingatan pa niya yung mga bagay na mayroon tayo. Blessing muna, ibibigay niya. And then, iingatan ka niya. Igagard niya. Ikikip ka ng Panginoon. Grabe. The Lord bless you and keep you. Pangalawa, the Lord make His face shine on you and be gracious to you. Yung word na face, sa Hebrew word, panim. Ang ibig sabihin nun, presence. Atin daw, yung presence daw ng Panginoon ay magliwanag sa
buhay natin. Noong unang panahon, kapag yung mayroong humarap sa hari, actually, noong unang panahon, hindi ka pwedeng pumunta sa hari. Kailangan kanyang ipatawag. Pag pumunta ka doon at wala kang appointment, hindi ka pinatawag, pamamatay ka. Pero kapag yung king, lumapit ka, nagsalita ka, at nandyan ka sa harapan niya, tiningnan ka niya, ang ibig sabihin nun, acceptance, approval. Pero kapag yung hari, nasa harapan ka niya at lumingon ng ganito, hindi ka tinitingnan, ang ibig sabihin nun, rejected, hindi ka tanggap. Kaya pag sinabing, the Lord make His face shine on you, ang ibig sabihin noon, ikaw ay nandun yung attention ng Lord sa'yo. Andun yung presence ng Panginoon sa atin. Amen? Nandun yung approval ng Diyos sa buhay mo. Wow! Approve pala si Lord sa lahat ng iyong ginagawa. Maraming tao ang pwedeng mag-discourage sa'yo. Maraming taong pwedeng magsabi, ay nako, wag mo nang ituloy yan, wag mo nang gawin yan. Di-discourage ka. Sa pangarap mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay. Pero kapag approve si Lord sa'yo, kahit sino man yan, anumang sitwasyon, walang magagawa yan. Kung nais ng Diyos na pagpalain ka, pagpapalain ka niya kahit saan ka man. Ano man ang sitwasyon mo, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? Nandun yung attention ng Lord sa atin. At hindi lang attention, sabi niya, and He will be gracious to us. Nandun yung kanyang biyaya. Nandun yung kanyang grace. Nandun yung kanyang undeserved favor. Marami sa atin, di ba? We don't deserve the blessings of God. Tama? Because of sin, because of unfaithfulness, hindi natin deserve yung mga blessings ng Lord. Pero sa umaga, didilat ka ng mata mo, may hininga ka, may buhay ka, may trabaho ka, may pamilya ka, nakakakain ka. Blessing ng Lord yan. Hindi mo deserve, pero binigay ng Panginoon. God is so gracious. Amen? Yan ang ibig sabihin ng salitang John, Yan ang ibig sabihin. The name John means God is gracious. Kaya kung kayo ay magkakaroon ng anak, ipangalan nyo John. John. Na-research ko lang yan kahapon kasi birthday ni Hans, apo ni Nanay El. So yung Hans pala galing sa Hebrew word na John. Ay ibig sabihin, the Lord is gracious. Mabiyaya ang ating Panginoon. Pag sinabing be gracious, kahit tayo ay nagkukulang, nagkakamali, nadadapa, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Na kahit tayo ay mahina, nandyan ang biyaya ng Lord. Na kahit di mo deserve ang mga bagay-bagay sa buhay mo, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Actually, wala tayong deserve sa mundong ito. Marami ako nakikita, grabe yung aking trabaho, tambak yung trabaho ko, stress ako buong linggo, buong buwan. Deserve ko naman ng break, di ba? Deserve ko ng break. Deserve ko ng bakasyon. Deserve ko ng iPhone 17 Pro Max fully paid. Diba? Deserve ko. Di ba ganun tayo kadalasan? Or minsan kapag tayo ay, di ba, deserve ko to. Magsasangyop ako. Nakadalawa na ako in 2 weeks. Grabe. Yung kaka-deserve mo, di ba? Naubos na yung pera mo. Pero deserve naman po natin na magpahinga. Deserve mo na magpahinga. Deserve mo na i-bless ng Lord. Deserve mo na mahalin at mahalin ka din. Oh, yeah, di ba? Deserve natin yung mga bagay. Pero kung ating titingnan talaga, wala tayong deserve. Kung tayo ay titingin sa Bible, anong deserve ng tao? Kapahamakan. Ano ang deserve ng tao? Impyerno. Pero salamat sa blessing ng Lord. Salamat kay Jesus. Hindi man natin deserve, natatanggap natin ang pagpapala niya araw-araw. Ang proteksyon niya, ang kalinga niya, natatanggap mo sa buhay mo. Amen? Kaya grace ang tawag dyan. Undeserved favor. Si Lord approve sa mga ginagawa natin, at maghari, magliwanag ang Panginoon. Nawa tayong mga Kristiyano, tayong mga house of prayer, nagliliwanag ang buhay natin. Na kapag nasalubong tayo ng mga kapitbahay, oy grabe naman, napaka-blooming naman ito.
Ang blooming naman ni Pastora Kelly, ano kayang sekreto niya? Bakit lagi siya nakasmile? Kapag dumadaan, naglalakad dito, nakasmile sa lahat. Sama nga ako sa house of prayer. Minsan yung presence mo pa lang yung smile mo pa lang, pwedeng makapag-encourage sa ibang tao. Amen? Yung presensya mo pa lang, maramdaman din nila ang presence ng ating Panginoon. Yun ang ibig niyang sabihin. At si Lord, He will be gracious to us. Yung mga undeserved favor na yan, ibibigay ng Panginoon yan. And number 3, the Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord turn His face. Anong ibig sabihin ng turn His face? Hindi siya nakatingin? Di ba? Kaya titingnan ka niya. Tama? Di ba sa crowd, yung maraming tao, tingin ka ng tingin, di ba? Parang wala akong kakilala dito Pero pag meron ka nakitang kakilala mo, hindi mo nalulubayan ng tingin yun Yun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng turn His face toward you, yung magulang, yung nanay, yung tatay, nakatingin sa kanyang anak. Yung attention sa anak. Di ba yung mga magulang po dito, ba yung baby yung anak nyo, todo alaga yan. Todo karga yan. Pero nung marunong nang maglakad, hahayaan mo na anak, manakar ka na, ambula-bula ka na. Di ba? Maglalakad, pero yung anak mo na naglalakad, anong gagawin mo? Anak, maglakad ka na, sige, dyan ka na, bye-bye. Magluto muna ako, maglaba muna ako, magsaing muna ako. Di ba hindi ganon? Di ba yung anak mo pag naglakad, titingnan mo pa rin? Susundan mo pa rin? Di ba? Susubaybayan mo pa rin? Kasi anak mo yun Yun ang ibig sabihin nito. Si Lord nakatingin sa atin. Tayo yung apple of God's eye. Sa dami ng tao sa mundong ito, bilyon ng tao sa mundong ito, kapag pinagpala ka ng Diyos, yung mata ng Panginoon na napakalaki, nakatingin sa bawat isa sa atin. Sinusubaybayan ka, pinagpapala ka, iniingatan ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Grabe At yung pagpapala ng Diyos na yan, mararanasan natin yan, sa mga buhay natin, araw-araw. Bakit? Favorite ka ni Lord Ikaw lagi yung pinapadala ng blessing ng Lord. Pati yung pagsubok mo, blessing yan. Kasi tumatatag tayo sa mga pagsubok natin. Amen po ba yon? Ang ibig sabihin nun, hindi nakatago ang mata ng Panginoon. And sabi niya, the Lord, sabi niya, and give you peace. Pinagpala na ng Panginoon, pinagpala na yung buhay mo, pero hindi kumpleto yan kapag walang kapayapaan. Tama? Maraming tao, nasa kanila na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat, sabi nga ni Daniel Padilla. Di ba? May pera, may karangyaan, may kayamanan, may posisyon, lahat na. Kontraktor na ng lahat ng kontraktor sa buong Pilipinas. Nasa kanila na ang lahat, pero merong kulang. Ano yon? Madalas, marami sa kanila, walang kapayapaan. Tayo, kahit yung ulam natin mamaya, kangkong. Tuyo. Di ba? Tuyo ngayon, tuyo mamaya, tuyo bukas. Bagoong. Kahit simple lang yung ulam natin, pero nakakatulog ka ng mahimbing. Amen. Hindi mo iniisip yung problema mo. May kapayapaan ng Diyos sa puso mo na kung minsan kahit may mga matitinding problema pa na dumaan sa buhay natin, payapang-payapa tayo. Regalo ng Diyos yan. Kapayapaan para sa bawat isa. Kaya wag na tayong magreklamo. Kaya wag ka nang maghanap ng mga bagay na wala. I-appreciate mo lang yung mga nandyan. Amen? Kasi maraming tao na sa kanila ang lahat ng bagay, pero wala silang kapayapaan ng isip at ng puso. Pero sa lahat ng pinagpala ng Panginoon, may kapayapaan. Ano man ang pinagdadaanan, pagdadaanan, mga hamon sa buhay, may kapayapaan ng Diyos sa isip natin at sa puso natin. At ang salitang peace, hindi lamang kapayapaan yan. Na literal, yan ay wholeness, completeness, secured. Ibig sabihin, nothing missing and nothing broken. Walang nawawala at walang nasisira. At yung kapayapaan na yan ng Diyos ay ibinigay na sa'yo. Tanggapin mo na lang
At nawa araw-araw, mabuhay tayo na punong-puno ng kapayapaan ang puso natin. Kadalasan kasi yung doubt, yung fear, yung worries of life, di ba? Yun yung pumapatay ng kapayapaan natin. Pero alalahanin natin na pinagpala ka na ng Panginoon, na ang Diyos mismo ang source ng lahat ng blessing. Isa pang slide. Kung titingnan natin, 3 verse. Pwede namang the Lord bless you and keep you, and make His face shine on you and be gracious to you and turn His face toward you and give you peace. Bakit inulit ng 3 beses yung word na Lord? Makulit ba si Lord? Hindi. Gusto lang siguraduhin ni Lord na yung blessing mo ay talagang para sa'yo at talagang siya ang source ng lahat ng blessing. Na hindi ito galing sa tao, kundi galing ito mismo directly from God Himself. Si Lord mismo ang magbibigay. Anak, ito yung blessing mo. Iingatan ko yung blessing mo. Ito yung biyaya mo. Nakatingin ako sa'yo. Ito yung kapayapaan mo. Si Lord mismo ang source ng lahat ng yon. Amen? Amen po ba yon? Hallelujah. And sabi niya, actually the Lord, tatlo ano? Hindi ko sinasabing Trinity yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, siya talaga ang magpala sa'yo. Amen? Hindi tao, kundi ang Diyos mismo ang magpala sa atin. And sabi niya, verse 27, so they will put my name on the Israelites and what? I will bless them. Pag sinabing put my name, ilalagay ko yung aking pangalan. Para kang nilagyan ng marka. Minarkahan ka ng Diyos. Pinagpala ka niya, sabihin mo ito, lahat ng blessings ng to, and then markado tayo ng ating Panginoon. It speaks of ownership. Pagmamayari. Pagmamayari ka ng Diyos. At lahat ng mayroon ka ay pagmamayari ng ating Panginoon. Pag sinabing, put my name. Na-realize nyo ba yon? Kung anong pangalan yon? Na-realize nyo kung anong pangalan? Ang marka na mayroon ka, ang marka na mayroon ang family mo, na marka ng future mo. Alam nyo kung anong pangalan yon? It's the name Jesus. The name above every name. Amen? Yung pangalan ni Jesus at ang sabi ng song, the name Jesus is power. It is healing. It is life. It is freedom. It is victory. It is restoration. It is deliverance. Parang hindi tayo excited sa pangalan ni Jesus. Amen? Yun yung pangalan ng ating Panginoon. Ibibigay niya sa iyo kalakasan, pag-asa, kapangyarihan, kagalingan, victory, deliverance, salvation. At si Satanas, nanginginig kapag naririnig ang pangalan ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin nun, dumadaan ka pa lang at dahil meron kang marka ng pangalan ng Panginoon, even Satan nanginginig. Kapag nakikita ka, kapag dumadaan ka, kapag nandyan ka na, ang dyablo ay nanginginig sa'yo dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. You have Jesus. Sabi mo, you have Jesus. You have Jesus. Sabi na, you have Jesus. If you have Jesus, you have everything. Amen? And lastly, merong 4 na kamay para pagpalain ka ng Diyos. Number 1, it is man's hand. Ginagamit or gumagamit ang Diyos ng mga tao para pagpalain ka niya. Sa panahong walang-wala ka, biglang may darating. Amen? Sa panahon na ikaw ay nagkukulang, biglang mayroong darating. Biglang mayroong nag-bless. Oy friend, check mo yung GCash mo, nag-send ako, pangkape mo lang. Wow, pangkape, 10,000. Di ba? Gumagamit ang Diyos ng mga kamay ng ibang tao para pagpalain tayo. Supposed to be yung perang yon, para na yun sa kanya, para sa kanyang family, pangkakain na. Pero ginamit ng Lord, sabi ng Lord, bigyan mo si ano. Magugulat ka, binigyan ka. Kasi gumagamit ang Diyos ng kamay ng ibang tao. Diba? Si Joseph sa Bible, sabi niya, I will use Pharaoh to bless you and your family. Sabi
Kaya ang Diyos pwedeng gamitin ang kahit sino man, kahit kaninong kamay, pagpapalain ka ng Panginoon. Pangalawa, it is God's hand. Kamay ng Diyos. Di ba yung mga Israelites sa wilderness, sa ilang, gapoy panangan, gapoy danom, manireklamo sila, sabi nila, Lord, dinala mo ba kami rito para mamatay? Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng mana. Diba? Araw-araw yon. Kung sila ay 40 years sa wilderness, 40 years na nagpaulan ang Diyos ng mana, ng tinapay. Umuulan ng durong araw-araw. Ganito kalalaki yung durong na umuulan. No? O sabi ng Lord, ayan, bless ko kayo. Kamay ng Diyos yon. Mana, hindi lang tinapay mayroon pang kasamang kwek-kwek. Di ba, quail? Pugo, ano? Yun ang kanilang pagkain for 40 years. Sinustain sila ng Panginoon. Kaya kung ibang kamay, ginagamit ng Diyos, kamay ng tao, ito supernaturally, kamay ng Panginoon. Hindi man lagi yan, pero nagpo-provide ang Panginoon. Amen? At pangatlo, your hand. Nung sila ay nasa wilderness 40 years, ang Diyos ang nag-supply. Nung sila ay nasa promised land, anong sabi ng Panginoon? O ito, sa inyong mga kamay, magtanim kayo, palalaguin ko yung tanim ninyo, at pagpapalain ko kayo. Kaya mga kapatid, wag lang tayo puro hiling. Wag lang tayo puro prayer. Samahan mo ng gawa, magiging fruitful ang kamay mo. Amen? Yung talent na mayroon ka, the best yan. Gamitin mo yan para magbunga ang buhay mo. Huwag puro bunganga, kundi magbunga yung buhay natin. In our hard work, the Lord will bless us. Amen? Amen? Kaya magtrabaho ka lang, kaya kumayod ka lang, kaya magnegosyo ka lang. Amen? At dyan sa ginagawa mo, dyan ka pagpapalain ng ating Panginoon. Your hand. And lastly, medyo awkward, pero enemy's hand. Alam nyo, sabi ng Diyos, Caleb, si Caleb, sa panahon ni Joshua, Caleb, yung mga giants na yan, yung mga higante na yan, na kinakatakutan ninyo, magiging tinapay nyo sila, magiging source of blessing nyo sila. Ibig sabihin, yung mga problemang dumarating sa buhay natin, yung mga hindi magaganda, and even your enemies, pwedeng gamitin ng Diyos para pagpalain ka. Di ba nagkaroon ka ng kaaway? Umiwas ka na doon sa kaaway mo. Ngayon sa pinuntahan mo, ay nakatagpo ng kaibigan, nakatagpo ka ng kakilala, di ba? Kumbaga, iniwas ka ng Panginoon doon sa maling tao. Sa mga taong hindi part ng blessing mo. Kaya even your enemy's hand, pwede kang pagpalain ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, wala kang ligtas. Lahat na ng kamay, kayang gamitin ng Diyos para pagpalain yung buhay mo. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, markado na tayo ng Panginoon. Kapag dineclare natin yan, I encourage every family, lahat ng tatay, lahat ng nanay, pagkagising sa umaga, buksan nyo yung Bible, Numbers chapter 6, verse 24 and 26. I-declare nyo yan araw-araw, tuwing umaga, or pagtulog ninyo. I-declare nyo yan sa inyong buong pamilya. Kung gusto nyong ipatarpolin nyo. Andyan naman yung silver gold. Mura lang, may discount pa. Diba? Para makita araw-araw, para ma-remind tayo, ay blessed na pala ako ng Panginoon. Amen? Para iwas yung worry, para iwas yung takot, para iwas tayo sa binubulong ng kaaway. Pagising mo sa umaga, nare-remind ka, oo nga, ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, siya ang source ng lahat ng blessing ko, at siya ang nag-declare ng mga bagay na ito para sa akin, para sa aking buong pamilya. At dahil Diyos ang nag-declare, tuto pa rin gagawin ito ng ating Panginoon. Ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay, yun yung greatest blessing natin. Amen? Tayo ay kanyang tinubos sa kasalanan, sa kamatayan, na tayo ay dapat parurusahan, pero dahil sa ating Panginoon, hindi na tayo parurusahan. Hindi ka na sinumpa, kundi ikaw ay pinagpala na ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. Tayo lahat ay tumayo.
Hindi lang ito basta preaching, mga kapatid. But we will declare this covenant prayer of God to us. We will declare these blessings sa personal na buhay mo. Amen? I-declare natin sa pamilya natin. I-declare natin sa church natin na tunay nga pinagpala ka na ng Diyos. Again, uulitin ko, no curse can override your blessing. Even Satan, even the demons, even mga problems, even kung sino man yan, walang pwedeng humadlang ng pagpapala na dineclare na tinapos na ng ating Panginoon. And 2,000 years ago, sinelyuhan na ito ng ating Panginoong Jesus. Hindi ka na sinumpa, hindi ka na makasalanan, ikaw ay pinagpala na niya. Sa kanyang muling pagkabuhay, diba, itong month na to, or next month, commemoration na naman ng pagkapako ng ating Panginoon at alalahanin natin na sinelyuhan na tayo ng dugo ng Panginoon. Sinelyuhan ka na ng pangalan ng ating Panginoon na hindi sinumpa ang buhay mo. Yes, siguro may mga taong nagsumpa sa atin. May mga taong nag-utter ng mga curses. Pero lahat ng yan ni-reverse na ng ating Panginoon. Lahat ng yan ay inalis na ng ating Panginoon. And you are blessed to be a blessing. Ilagay natin sa puso natin, sa isip natin, that we are blessed. We are blessed by the Lord. It is God who proclaimed and declared His blessings sa buhay ng bawat isa, sa pamilya ng bawat isa. Hallelujah! Awitin po natin ito. Prayer po natin ito. At tanggapin natin ito na si Lord ang nagsasabi nito sa'yo. Yes, tanggapin mo ang Diyos na makamangyarihan ang nagdedeclare sa buhay mo ngayon ng lahat ng blessings na ito. Be gracious to you, the Lord turn His face on you and give you peace. Sabihin mo, Amen. You are agreeing, nag-agree ka. Lord, mangyayari sa akin to. Lahat ng inihanda mo, Panginoon, mangyayari sa akin. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. Yes, Lord. Hallelujah. Come on. Receive. Receive this blessing. Receive this blessing. You're weeping and rejoicing. He is for you. The Lord is for us. He is not against us. He is for you. He is for you. He is for you. He is for you.
Yes, Lord, we receive. It is yes and amen. Oh, hallelujah. Come on. Just receive the blessings of the Lord. The Lord bless you and give you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah. 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 God is not against you. He is for you. Sasamahan ka ng Panginoon. Hallelujah, Lord. We acknowledge, God, that you are the source of all the blessings, Lord. Of all blessings, Panginoon. At ikaw mismo, Lord, ang nag-declare ng mga bagay na ito. Dineclare mo sa bawat buhay, sa bawat pamilya. At kapag kami ay nanampalataya at nagtiwala, Panginoon, Lord, we will receive these blessings. That you will provide, that you will protect our lives, Lord. Our blessings, Lord. You will protect, Panginoon, Lord, yung mga bagay na mayroon kami. Ikaw mismo ang mag-iingat, Lord. Na andyan lagi ang biyaya mo sa mga panahon, Panginoon, na hindi kami tapat. Sa mga panahong nagkukulang kami. Sa mga panahong nadadapa kami, Panginoon. Lord, kinukuha mo kami. Inaangat mo kami. Pinagpapala mo kami, Panginoon. At Lord, salamat dahil nakatingin ka sa amin. Na feeling namin, Lord, minsan, na para bang hindi mo kami naririnig, Lord. Na para bang walang sagot sa mga panalangin namin. Na para bang hindi mo ramdam ang mga pagsubok namin. Na para bang hindi mo nakikita, Panginoon, ang mga pinagdadaanan namin. But Lord, nakikita mo pala kami. Naririnig mo pala kami. Nararamdaman mo pala kami. And you are near, Panginoon. Hindi ka pala malayo, Lord. Nandyan ka lang. Nandyan lang ang presensya mo. Na willing kaming samahan anuman ang kondisyon, anuman ang sitwasyon ng buhay po namin, sasamahan mo kami araw-araw. Your indwelling presence, Lord, ang magpapalakas sa bawat isa. Ang presensya mo ang magpapatatag sa bawat isa, Panginoon. Na hindi kami matitinag, na hindi kami bibigay, Panginoon, sa anumang hamon na dumarating. Bagos ang kalakasang nanggagaling sa iyo, ang ipagkaloob sa amin. At salamat, Lord, sa kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kapayapaan, Panginoon Lord, na hindi po namin mahanap sa anumang lugar, sa anumang posisyon, sa anumang mayroon sa mundong ito. Pero salamat sa sinabi mo, Panginoong Jesus, peace I give to you. Peace I live to you. The peace of God that transcends all understanding. Salamat sa kapayapaan na yan, Panginoon. At Lord, hindi ka namin pwedeng i-box. Hindi ka namin pwedeng ilimit. Lord, lahat kaya mong gawin. Walang mahirap sa'yo at lahat ng kamay kaya mong gamitin para pagpalain ang mga anak mo na nagtitiwala, nagmamahal, Panginoon, sa'yo. And once again, God, we receive all the blessings from the kingdom of God. Lord, in the name of Jesus, the name that is above every name, Lord, we receive your power. Tinatanggap namin ang kapangyarihan, tinatanggap namin ang kagalingan, tinatanggap namin ang kapatawaran, tinatanggap namin ang salvation, tinatanggap namin, Panginoon, lahat ng mga inihanda mo na magaganda. Lahat ng inihanda mo sa iyong kaharian. Lord, welcome namin sa bawat buhay namin ngayong araw na ito. And for the rest of the year, Lord, pinagpala na po kami, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pangalan, Lord. A name that we can trust. A name that we can hold on, Panginoon. It is your covenant name, Lord. At hindi ka magmamaliw, Panginoon.
gagawin at gagawin mo lahat ng mga pangako mo, Lord, sa buhay ng bawat isa. And Lord, sa umagang ito, as we partake the communion, amin, Lord, muling inaalala, Panginoong Jesus, ang iyong buhay, ang iyong sakripisyo, ang iyong dugo, Panginoon, na nabuo sa cross ng Kalbaryo, kapatawaran ng aming mga kasalanan, ang iyong mga latay, Panginoon, sa iyong buong katawan, kagalingan ng aming mga sakit. And Lord, pinalitan mo ang kasalanan ng kabanalan, Panginoon. Pinalitan mo ang sumpa, Lord, ng pagpapala. At dahil sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay, hindi na kami sinumpa, kundi kami na ay pinagpala. And once again, as we partake the communion, we are receiving the blessings of the kingdom of God. We are receiving you, Lord. Aming tinatanggap ang lahat ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. At Lord, linisin niyo ang bawat puso. Kung may bahid ng kasalanan, patawarin niyo kami, Panginoon, para kami karapat-dapat na tanggapin, Lord, itong aming Holy Communion ngayong araw na ito. Salamat, Lord. In Jesus' name, hallelujah, amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and praise. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Ating itaas ang tinapay. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kain ng tinapay. Ating itaas ang saro. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Atin pong inumin ng saro. At magpasalamat sa ating Panginoon. Yes, Lord, you are worthy, Jesus. Ikaw ay karapat-dapat, Panginoon. seated on the throne.
ating pagtatapos, ilagay mo yung kamay mo sa balikat ng iyong katabi. Mag-declare tayo in 1 minute, mag-declare tayo ng blessing sa kanyang buhay. Kung nandyan po ang inyong family, ang inyong asawa, mas maganda po nalapitan ninyo sila. Let us declare the blessings of God na maghari, mangyari, at maging ganap sa buhay ng ating kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Minsan nga po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo sandali. At sa oras na ito, tayo po ay darako sa ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering. Kumusta po ang lahat? It's first Sunday of the month. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. Lalo na yung mga bagong sahod dyan. Ayan, praise God. Kanina pa lamang ay busog na po tayo ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Ang sabi kanina, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord protect you, the Lord guard upon you. Guard upon you. Amen. Lahat na, nandoon na. Sino po ba dito ang hindi pinagpala ngayong buong linggong to? Amen. Wala po. Praise God. Lahat po tayo pinagpala. Amen. At isa na lang po yung ibabalik natin sa Panginoon. Isa na lang po yung gustong makita ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya po doon sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth. Ito na lang po yung maisusukli natin sa Panginoon. Sa lahat ng ginagawa niya sa atin, sa araw-araw, sa pagising pa lamang po natin, ito na lang yung maisusukli natin sa Kanya as an act of our worship. Amen? Ito pong verse na ito, sinasabi po dito na ina-acknowledge po natin that God is our source of all our provisions. Amen? By giving Him what is due to His name. Our tithes and offering. Amen? It is our expression of trust, worship, and stewardship. Ito pong verse na ito, it invites divine blessings. Amen? So, kanina po sabi yung preach po ni Pastor Isra, priestly blessings. Amen? So, sino po dito ang gustong maranasan itong divine blessing na ito sa umagang ito? Ay, ang hina ng amen nila. Amen. Praise the Lord. So, tayo pong lahat, alam ko po kanina pa lamang sa ating pong tahanan, nakaredy na po ang ating pong ibibigay. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong ipanalangin ang bawat ipagkakaloob po natin. Hallelujah, Lord. Father God, once again, patuloy po kami, Panginoon, na nagpapasalamat, Lord God, sa lahat, Lord God, ng ginagawa niyo po sa aming pong mga buhay. Lord, narito po kami, Panginoon, ipinapakita, Panginoon, as our act of worship, Lord God. For you are the holy God. You are worthy of all, Lord God. And Lord, right now, we honor you, Panginoon, in giving our tithes and offering, Lord God. Patuloy po kami nagpapasalamat for the privilege once again, Lord God. Na Lord, iningatan niyo po kami sa buong linggong ito. Pinagpala niyo po kami, Panginoon, magmula sa aming pong hininga, sa aming pong kalakasan. Thank you, Lord God, for blessing us, for keeping us, for protecting us,
for guiding us, Lord God, in every day of our life, Lord God. Salamat, Panginoon, na sa oras na ito, Lord God, patuloy, Lord, na ibibigay po namin ang nararapat sa inyo, Lord God. Bilang may masayang puso, Panginoon, ng punong-puno, Lord God, ng pagpapala, punong-puno, Panginoon, ng pasasalamat, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming pong mga buhay. And Lord, sa aming pong pagbibigay, we pray, O Lord God, gaya po ng sinabi niyo, Panginoon, pangahawakan po namin ito, Lord God, na lahat ng aming pong nasasakupan, Lord God, ay inyo pong iingatan, inyo pong pagpapalain, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, gagamitin niyo, Panginoon, for your glory alone. Lord, maraming salamat sa mga anak mo na magbibigay sa oras na ito, sa congregation, sa online, Lord God. Patuloy niyo pong abutin ng iyong pong makapangyarihang kamay ang bawat isa, Lord God, na sa aming pong pagbibigay, Lord God. Lord, nandyan na pananampalataya po namin na ito po, Panginoon, ay gagawin mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, we pray, O Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga may business. Lord, nandyan na yung protection mo, Panginoon. Thank you, Lord God, na provide mo ang mga loyal and generous clients, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa lahat ng ginagawa, Lord God, at maging, Panginoon, sa mga nagtatrabaho. Thank you sa mga employer na ginagamit mo, Lord God, maging source, Panginoon, ng kanilang income, Lord God. Patuloy, Lord, we speak promotion, Panginoon, na sa lahat ng ginagawa ng kanilang mga kamay. Lord, nandyan yung favor mo, nandyan yung blessing mo, Panginoon, na ipaparanas niyo po sa kanila, Lord God. At sa lahat ng mga nag-aaral, mga estudyante, Panginoon, we thank you, Lord God, na provide mo ang lahat ng pangangailangan nila sa araw-araw, the tuition fee, baon, Panginoon, and even, Lord God, yung protection mo, Panginoon, sa pag-alis nila sa kanilang tahanan hanggang sa pag-uwi, Panginoon, ay patuloy po nilang maranasan, O God. Lord, maraming salamat at sa lahat ng malilikom, Panginoon, sa umagang ito, patuloy niyo pong pagpalain for the expansion of glory alone, Lord God. Lord, we thank you, Panginoon, once again, and we bless you, Lord God. Lord, sinisiliwan po namin na iyo pong makapangyarihang dugo, Panginoon, ang aming pong financials, Panginoon, na Lord, hindi po kami magkukulang, Panginoon, dahil patuloy, Lord God, na ipaparanas mo, Panginoon, ang rain of blessings, O God, unto us. Lord, thank you, Lord God, for the breakthrough, Lord God. We thank you for the healing, Panginoon. We thank you for the answered prayer, O Lord God. And Lord, once again, cover it with your most precious blood, O God. And Lord, once again, receive all the glory, honor, thanksgiving, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating online giving, ang ating mga tithes and offering, and even our pledges. You can give your tithes and offerings sa atin pong GCash account and CIMB account na naka-flash po sa ating screen ngayon. Just scan our QR code. Next slide po. Our worship service, our Sunday service ay syempre every Sunday at 9 a.m. to 11 a.m. Prayer meeting is every Friday at 6 p.m. At syempre, our dwelling, grabe po yung nangyari po last Friday, no? Every last Friday of the month, nangyayari po ang ating dwelling in the presence of God. So don't miss po itong gawain po ito, lalong-lalo na po sa ating mga leaders and workers. We encourage you to come and dwell in the presence of God. Amen? Praise God. At syempre, our international life group headed by Pastor Israel, tuloy-tuloy din po yan. Kung gusto nyo pong makipagpuyatan kay Pastor Israel, kasama ng mga nasa ibang bansa, just approach Pastor Israel po. I-chat nyo lang po si Pastor Israel. Amen?
And of course, our GCF National Youth Camp. Ito po ay gaganapin na po sa April 30 to May 2. 3 days po ito, no? So, I think wala na pong slot. May dalawa pa pong slot sa HOP na nakalaan lang po sa HOP. So, sama po tayo dito. Encourage po natin yung mga anak natin sa mga young people na mag-join po dito sa camp dahil matindi rin po ang gagawin ng Diyos po dito. Amen? And our local camp naman po, which is, ito po ay gaganapin din po to be announced. Ito po ay pangungunahan din po ni Pastor Israel, 13 years old to 25 years old. Ayan po, sa mga young people po and sa mga young adults din po, pwede po kayo mag-join dyan na below 25 years old. Amen? Water baptism po on March 7 sa mga hindi pa po nakapag-water baptize. At talagang decidido na po tayo na sundin kung ano po yung pinapagawa at ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Approach nyo lang po ang ating church secretary at palista na po tayo. At pwede din po dito yung mga magpapa-rebaptize. Kung gusto nyo po magpa-rebaptize dahil yung una ay hindi nyo pa po talaga naunawaan at hinila lang po kayo at napilitan lang po kayo. Pwede po tayo magpa-rebaptize. Amen? And our HOP Student Center, ayan po ay regular na rin po every Wednesday and Fridays na nakal-flash na rin po sa ating screen ang mga oras, 4:30 p.m. and 12:15 p.m. Yes, talaga naman. Dahil first week of March, tinatawagan ko rin po ang lahat ng celebrators ng kanilang birthday and wedding anniversary. Kahit po anniversary ng company or businesses. At sa mga kabuanan. Ayun, sige po, tayo pong lahat ay pumunta sa harapan. Huwag na po tayo mahiya. Lapit na po kayo. Konti po ba ang may birthday? Konti po ba ang nagpakasal sa March? Ayan. O kaya sa mga business people, yung mga may anniversary rin po. No? Amen. Praise God. 1, 2, 3, 4, 5. Interviewin ko lang po kayo, no? Kung kailan po yung ating mga napaka-espesyal na kaarawan sa buwan ng Marso. Amen? Sige po, start po ako dito. Nay, kailan po yung birthday niyo? March 7. Wow, perfect. March 3. 26. March 26. March 16. March 25. 20. March 8. Ayan, wala na. Pwede bang tinatawagan ko rin po? Sa Elder Mirna. Elder Mirna, kailan po yung birthday po ninyo? March 8. March 8. Uy, dami ah. Happy birthday po sa ating lahat. Tinatawagan ko po si Elder Ron para ipanalangin po ang ating mga celebrators. Praise the Lord. Happy birthday po sa mga March celebration. Ating pong iunan na ating kamay sa ating mga kapatid. And we declare blessing sa kanilang buhay. Yes, Lord. We give you praise, we give you honor, Lord God. At muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa buwan ng Marso, Panginoon. Sa aming mga kapatid na narito, Panginoon, magsiselebrate ng kanilang mga kaarawan. Kung sila po ay pinagpala mo, Panginoon, last year, mas lalo mo po silang pagpapala in this year. Sa mga darating pang taon, Panginoon, you will bless them, anoint them. Lord, open the gates of heaven, Lord God, overflowing blessing ang kanilang mararanasan sa taon na ito. Lord, bless them, keep them, Lord God. Lord, i-provide mo, Panginoon, kanilang mga pangangailangan. Lord, i-bless mo, Panginoon, kanilang gagawin, kanilang gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Ang kanilang buhay, ang pagpapala, Panginoon, ay dadaloy sa kanilang pamilya at mahal sa buhay, Panginoon. Lord, kaya nang sinabi mo, ang promise mo sa kanilang, because they love me, says the Lord, I will protect them, I will bless them, because they acknowledge my name. They will call on me, I will answer them, they
will satisfy them. Yun po ang gagawin mo, Panginoon, sa kanilang buhay. So once again, nagkakaisa po kami sa panalangin, pasasalamat, Panginoon. Lord, salamat po. Give you glory, honor, praise, Lord, in Jesus' name. Amen. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah! Sa mga birthday celebrators po, dyan lang po kayo at kayo po ang naka-assign para mag-declare po ng ating favor confession. Dito na lang po tayo sa taas para makita po natin sa screen. Amen? Praise God. Dito na lang po tayo. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa pabor ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of generation that experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies unrolled chains, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God in Jesus' name. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ating patuloy na tanggapin ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig, kapatawaran na iginawad ng ating Panginoong Hesukristo, ang paggabay ng banal na Espiritu Santo. At sa linggong ito, tayo muli ay hahayo sa kalooban at pagpapala ng ating Panginoon. Salamat Lord dahil Panginoon, Ikaw mismo ang nagpala Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, Lord, sa aming iglesia. At salamat dahil Ikaw ang nag-iingat ng mga pagpapalang ito na walang pwedeng mag-alis, walang pwedeng magnakaw, Panginoon. Wala, Panginoong, pwede, Lord God, na sumumpa, Panginoon, sa mga bagay na pinagpala na po ninyo. At salamat, Lord, dahil Ikaw, Panginoon, andyan lagi ang iyong biyaya. Hindi man namin deserve ang mga bagay,
Pero salamat Lord sa biyaya po ninyo. Salamat Lord sa habag po ninyo. Salamat Lord dahil nararanasan pa rin namin Lord ang inyo po Panginoong presensya, ang inyo Panginoong pagpapala at biyaya sa buhay ng bawat isa. At salamat sa kapayapaan na meron po kami Panginoon, that we are confident Lord na amin pong tatahakin ang linggong ito, Lord, na mapagtatagumpayan namin, Panginoon, anuman ang hamon, anuman ang aming pagdadaanan, dahil nandyan ka, nandyan ang kapayapaan mo, nandyan ang presensya mo, nakasama namin araw-araw, Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. See you next Sunday. And be excited sa ating anniversary, March 29. Shalom, shalom. Mga anak, magmano tayo sa ating mga magulang.